Hindi alintana ni Glenna ang napakainit na sikat ng araw na dumadampi sa kanyang balat habang ito ay gumagapas ng palay. Kasalukuyan siyang gumagapas ng palay na pagmamay-ari ng isa sa kanyang kababaryo nang sa gayoy meron siyang maiuwing pagkain sa kanilang tahanan sa kanyang kikitain sa ganoong trabaho. Kahit isa siyang babae, ay nagagawa niya ang ganoong uri trabaho dahil pangkaraniwan na sa kanilang lugar ang ganoong paghahanap buhay sa kagaya niya, lalo pat ito lamang ang tanging pangkabuhayan ng katulad niyang mag-isang tumataguyod sa buhay. Sa kasalukuyan, dalawa na lamang silang lumalaban sa buhay ng kanyang kapatid na lalaki na si Elmar, nasa edad 13 na taong gulang. Namatay kasi ang kanilang ina sa panganganak sa bunso niyang kapatid noong siya ay nasa edad 10 na siya namang labis na dinamdam ng kanilang ama. Dahil sa hindi nakayanan ng kanilang ama ang depresyon, ay mas pinili nitong kitilin ang sariling buhay kaysa ipagpatuloy ang buhay at gampanan ang pagiging padre de pamilya. Naging mahirap ang ganoong tagpo ng buhay ni Glenna. Lalo pat sa murang edad ay siya na ang tumatayong ama't ina sa nakakababatang kapatid na si Elmar. Wala rin sa mga kamag-anak ng kanilang ama o hindi naman kaya'y sa kanilang ina ang nagtangkang sila ay kukupin sa kadahilanang maging ang mga ito man ay naghihikaw sa buhay. Mahal na mahal ni Glenna ang kanyang kapatid na si Elmar. Isinakripisyo niya ang sarili at mga pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at mas piniling ituon ang sarili sa pagtatrabaho. Halos lahat na rin ng uri ng trabaho ay kanya nang naranasan, kumita lang ng malinis na salapi. Itong si Elmar naman ay ang nagsisilbing tagalinis ng bahay at tagaluto sa kanilang mumunting tahanan. Upang makatulong sa kanyang ate Glenna, sa oras ng uwin mula sa paaralan o hindi naman kaya'y walang pasok, ay nagtiyatyaga siyang mangalap ng kahoy sa bukid at ipagbili. Ganoon ang uri ng kanilang pamumuhay sa bawat araw na dumaraan. Ngunit kahit ganun pa man ay naging kontento sila sa kung ano ang meron. Naging tampulan rin sila ng tukso na kesyo amoy lupa, mabaho, hampas lupa. Magkapatid na mahirap pa sa daga at kung ano-ano pang pamamaliit at pang-insulto sa kanilang kapatid. Ngunit gayon pa man, ay nanatiling matatag itong si Glenna at hindi na iniisip ang masasakit na salita na natatanggap mula sa kanilang mga kababaryo. Sa halip, ginawa niya itong motibasyon sa buhay at nangarap ng mataas para sa kanyang kapatid. Palagi ring ipinapaalala ni Glenna sa kapatid na kahit ganoon na ang kanilang naririnig mula sa kababaryo ay manatili lamang na maging kalmado at huwag pansinin ang mga ito. Palagi niya ring sinasabi sa kapatid na maging makontento sa kung anong meron sila. Iwasan niya rin ang mainggit sa kapwa, nang sa gayoy hindi ito maligaw sa kanyang pangarap. Sa kabila ng hirap ng buhay, ay naging masaya naman silang magkapatid kahit papano. Basta ba'y may maipsok dan sila sa kumakalam nilang sikmura sa pang-araw-araw ay sapat na. Hanggang sa dumating ang araw at pagkakataon na siyang nagpapabago ng takbo ng kanilang buhay. Isang pangyayari na hindi inaasahan ni Elmar sa tanang buhay niya. Nagawang makapagtapos ni Elmar sa mataas na paaralan at sa pagtungtong nito sa kolehiyo, ay ninais niya na lamang na magtrabaho upang tulungan sa paghahanap buhay ang kanyang ate Glenna. Elmar, bakit ka naman hihinto sa pag-aaral? Susukuan mo na ba ang mga pangarap mo? Tanong ni Glenna habang sila ay naghahapunan. Hindi naman sa ganun ate, pero naawa na po ako sa iyo eh. Wala na po kayong oras para sa sarili mong kaligayahan. Buong buhay mo ay nakatuon lang para sa kapakanan ko, kaya panahon na din ate, para ako naman ang tutulong sa iyo. Elmar. Nang marinig naman ito ni Glenna, ay napangiti naman ito dahil kahit papano ay ramdam niya ang pag-aalala at pagmamahal sa kanya ni Elmar. Tumayo ito at tumungo sa kinaroroonan ng kapatid sabay wika ng, "Naku bunso, huwag mo nang alalahanin ang ate. Mahal kita dahil ikaw lang ang meron ako at wala akong ibang iniisip kundi ang mapaganda ang buhay mo para sa iyong hinaharap.
Tandaan mo palagi, kahit anumang mangyari nandirito si ate para mahalin, suportahan at alagaan ka. Sabay halik sa noo ni Elmar bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa kapatid. Pero ate, hindi biro ang mag-aral sa kolehiyo. Mas malalaki ang gastusin at walang problema bunso, ako ang bahala basta ang hiling ko lang ay ang mag-aral ka ng mabuti at matupad mo ang iyong mga pangarap. Hindi na nakaimik pa si Elmar sa sinabi ng kanyang ate Glenna. Ramdam niya kasi na kahit anong sasabihin niya ay baliwala ito na tila dahil sa napaka-positibo ni Glenna sa lahat ng bagay. Kahit napakahirap ng buhay, ay napakapalad pa rin ni Elmar sa kanyang ate Glenna sa kadahilanang kahit ilang beses na siyang sumusuko sa pag-aaral, ay pinapalakas ng kanyang ate ang kanyang loob sa kabila ng kanilang sitwasyon. Lingid sa kaalaman ni Elmar, ay may plano palang lumuwas ng Maynila itong Glenna upang makipagsapalaran at matugunan ang kanyang pangmatrikula sa kolehiyo. Nang makahanap na ito ng tamang oras at panahon upang lumuwas, ay doon niya ipinagtapat sa kanyang kapatid ang plano niyang pakikipagsapalaran sa Maynila. Halos ayaw naman pumayag ni Elmar na mapapalayo ang kanyang ate Glenna. Pilit niyang kinukumbinsi si Glenna na kung maari ay huwag na itong umalis at mapalayo sa kanya, ngunit kahit anong gawin niyang pakiusap ay desidido na talaga si Glenna. Bunso, para naman ito sa kabutihan mo ang gagawin ni ate. Huwag kang mag-aalala, palagi akong tatawag para kahit papano ay parang lagi tayong magkasama. Pamamaalam sa ni Glenna sa kapatid, bumuhos ang luha sa kanilang magkapatid. Kahit masakit kay Glenna na iwanan ang kapatid na nag-iisa, ay wala siyang pagpipilian kundi makipagsapalaran nang sa gayoy matupad niya ang pinapangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral ang kapatid. Sa kalaunay, napapayag na rin si Elmar na umalis ang kayang ate Glenna. Pakiramdam niya kasi, sa tuwing nagpupumilit siyang pigilan ang kapatid, ay mas lalo lang nitong pinapabigat ang lungkot at sakit na nararamdaman ng kanyang ate na kahit ikubli nito sa kanya ay malinaw niya pa ring nararamdaman. Upang hindi na bumigat at sumama ang loob ni Glenna sa pag-iwan sa kapatid, ay pinili nitong huwag nang lumingon pa sa kanilang tahanan at sa kapatid niya umiiyak at tuluyan ng umalis. Naging mahirap ito para kay Elmar, lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataon na mawalay siya sa kanyang ate Glenna. Ngunit kahit ganun pa man, ay mas pinili niyang ipagpatuloy ang buhay at ituon ang wisyo sa pag-aaral. Iyon ang kanyang ipinangako sa kanyang ate, nang sa gayoy hindi masayang ang lahat ng sakripisyo nito sa kanya. Hindi naglawi nakahanap din si Glenna ng trabaho at ang maganda pa rito ay napakabait ng kanyang amo. Sa unang araw lang din ng kanyang pangangamuhan, ay binigyan na siya kaagad ng paunang sweldo nang sa gayoy may ipadala ito sa kanyang bunsong kapatid, na antig kasi ang matandang babae na kanyang amo, nang malaman na tanging sila na lamang ang dalawa ang lumalaban sa buhay. Nagdaan pa ang mga araw, kahit papano ay nagiging magaan na rin ang pakiramdam ni Elmar. Nawawala na rin ang lungkot at paungulila sa kanyang kapatid na kanya namang ipinagpasalamat. Kahit papano, marami na rin siyang nakilala sa paaralan, mga kaibigan, ngunit ito ay hindi niya ito pinagtuunan ng pansin at ituring na malapit sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na kaya lang siya kinakaibigan ng mga ito. Dahil sa talino niya sa klase. Mataas ang kanyang grado sa bawat semestre na siyang namang ikinatuwa ng kanyang ate. Nagdaan pa ang mga araw, buwan at halos magdadalawang taon ang nakalipas magmula nang magtrabaho kanyang ate Glenna sa Maynila, ay naging maginhawa ang kanyang buhay sa kanilang lugar. Malayong malayo sa dating buhay na kanilang kinagisnan, sa tulong ng kanyang ate ay nakapagpatayo sila ng isang matibay na bahay. Marami rin itong naipundar na kagamitan na makakatulong kay Elmar sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ngunit, apansin ni Elmar kung bakit sobrang laking halaga ng pera ang ipinapadala sa kanya ng ate buwan-buwan. Sa kanyang isipan, ay daig pa ng kanyang ate Glenna ang nakapagtapos at nakapasok sa malalaking kumpanya na malaking buwan ang sahod.
Bagamat nagtataka, ay hindi na ito inisip pa ni Elmar dahil ang mas mahalaga sa kanya ay hindi na sila naghihirap na malayong malayo sa nakaraan nilang buhay hanggang sa dumating ang puntong nakapagtapos na siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit isang araw ay nagulat siya sa hindi inaasahang pag-uwi ng kanyang ate Glenna. Nagtataka siya lalo pat hindi naman ito nagbigay ng mensahe na uwi ito sa ganoong araw. Dala rin nito ang lahat ng kanyang gamit na tila wala na itong balak na bumalik pa sa kanyang pinagtatrabahuan. Ngunit imbis na magtaka at mag-alala, ay mas nangingibabaw sa kanya ang labis na pagkasabik na makita ito sa labis na pangungulila. Masaya at may halong pananabik na niyakap ang kapatid habang umiiyak sa labis na tuwa. Masaya akong muli kang makita, ate. Labis-labis akong nangulila sa iyo. Elmar, ganoon din ako, bunso. Kaya naisipan kong umuwi na lang dahil sa labis na pangungulila sa iyo. Glenna, matapos ang ganoong kaganapan, ay napakasaya ni Elmar. Saya na halos wala ng paglagyan dahil sa wakas ay muli na niyang makapiling ang kanyang ate Glenna. Akala ni Elmar ay magtutuloy-tuloy na ang ganoong kasaya nilang pamumuhay, ngunit nagbago ang lahat ng kumalat ang agam-agam ukol sa pagbabalik muli ni Glenna sa kanilang tahanan, lalo na rin sa pag-angat nila sa buhay. Ang ilan ay nagsasabi na ang trabaho ni Glenna sa Maynila ay pagbebenta ng aliw sa mayayamang individual na ang kapalit nito ay malaking halaga. May ilan ring nagsasabi na kaya malaki ang kinikita ni Glenna at nakalikom ito ng maraming salapi ay dahil sa kaugnayan nito sa mga iligal na gawain kagaya ng pagbebenta ng mga mahahalaga sistema ng tao, ipinagbabawal na gamot at kung ano-ano pang teorya na may kaugnayan sa mga sindikato. Lahat ng ito ay pawang haka-haka lamang ng kanilang mga kababaryo na walang ibang ginawa sa buhay kundi ang bantayan ang buhay ng iba ay manira. Akala ni Elmar ay hindi ito papansinin ng kanyang ate Glenna at hahayaan na lamang ang pag-aalipusta sa kanya, ngunit nagkamali siya. Isang araw, habang sila naglalakad papauwi mula sa pamimili ng mga gamit, ay napadaan sila sa isang tindahan na kung saan may mga nagkukumpulan ng mga kababaihan na animoy may pinag-uusapan. Sa unang banda, ay walang kaide-ideya si Elmar kung ano ang mga pinag-uusapan ng mga ito, ngunit bigla niya lamang nasipat ang matalim na titig ng kanyang ate Glenna sa mga taong iyon. Animoy naririnig niya ang pinag-usapan ng mga ito, mga titig na may malalim na dahilan na animoy may nagtatagong isang mabangis na nilalang sa kanyang katauhan. Yun ang unang beses na masilayan niya ang kanyang ate. Ate, may problema ba? Halika ka na po at magdidilim na, pag-aya ni Elmar upang hindi na tumaas ang tensyon. Nang marinig naman ito ni Glenna, ay napatingin naman ito sa kapatid at mumiti. Ngunit, ang ngiting iyon ay may makabuluhan para kay Elmar. Umuwi na nga sila ngunit, bago sila magpatuloy sa paglalakad, ay nasipat ni Elmar si Glenna na mumisi habang nakatingin ito nang nanlilisik ang mga mata sa pagsapit ng gabi. Ay napansin ni Elmar na parang may kakaiba sa ikinikilos ng kanyang ate Glenna. Nanginginig ang buo nitong kamay na animoy ng gigil. Minsan ay nasisipat niyang lumuluwa ang mata nito, ngunit mabilis naman itong bumabalik sa normal. Kumikilos rin ito nang hindi sa normal na siya namang ikinabahala ni Elmar. Halos aligaga ito palagi at parang hindi mapakali. Napansin din ni Elmar na parang pinipilit ni Glenna ang sarili na mag-aktong normal, ngunit tila ang katawan nito ay may sariling pag-isip. Ayos ka lang po ba? May sakit po ba kayo? Tanong ni Elmar. Wala ito bunso, siguro napagod lang ako, huwag mo ko nang alalahanin. Tugon naman ni Glenna, ngunit kakaiba ang kanyang boses. Napansin niya rin na tuwing magsasalita ito, ay nakatingin lamang ito sa isang direksyon at nakangisi habang ito ay naghuhugas ng pinggan. Ako na po dyan, ate, magpahinga na po kayo. Pag-agaw ni Elmar sa ginagawa ni Glenna nang mapansin niya na parang hindi na normal ang pagkilos nito,
Ngunit tumanggi si Glenna at ipinagpatuloy ang lamang ang ginagawa. Ngunit itong si Elmar ay nagpumilit pa rin hanggang sa bigla siyang itinulak ni Glenna na labis niyang ikinagulat. Nabuwal siya sa kanyang kinatatayuan at sumambulat sa kanyang paningin ang nakakapangilabot na wangis ni Glenna. Nakalaylay ang buhaghag na buhok nito, kulo-kulubot ang pisinch, walang patid sa paglaway at ang mata nito ay nagbabagat ng lilisik na nakatingin sa kanya, Takot na sambit ni Elmar habang tinititigan ang nakakapangilabot na wangis ng kanyang ate Glenna. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng labis na takot nang tumuwad ito at pagapang na naglakad patungo sa kanya sa estado nito. Animoy nawala sa katinuan itong si Glenna at hindi na niya nakikilala ang kapatid. Sa sobrang takot ni Elmar ay nakaramdam siya ng labis-labis na antok at tuluyang nawalan ng malay. Sa muling pagmulat ng kanyang mga mata, ay nadatnan niya ang sarili na nakahiga sa kanyang silid. Tila, nakaramdam din siya ng pagkahilo at labis na pagsusuka. Dali-dali siyang tumungo sa kanilang kusina, doon siya suka ng suka at pagkatapos ay naghilamos. Minaigi niyang sinariwa ang nangyari kagabi, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi pa rin malinaw ang lahat. Hanggang sa bigla na lamang niyang narinig ang boses na kanyang ate na nagsasabi ng, "Bunso, matagal ka pa ba dyan? Bilisan mo na at lamig na tong pagkain." Nang marinig naman ito ni Elmar, ay dali-dali siyang tumungo sa hapag. Doon bumungad sa kanya si Glenna na kumakain at mumuguya ng karne. Maaliwalas at banayad ang pagmumukha nito, hindi kagaya nito nagdaang gabi. Nalilito man at ay pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na pinaglalaruan lamang siya ng kanyang imahinasyon. Nakaramdam siya ng gutom nang masipat niya ang pagkaing inihanda ng kanyang ate para sa kanilang agahan. May ulam na mula sa karne, itlog at marami pang iba. Ngunit nang akmang kukuha na siya ng karne, ay pinigilan siya ng kanyang ate sabay wika ng, "Bunso, huwag yan. Nakakasama sa kalusugan ang madalas na pagkain mo ng karne. Yang itlog na lamang ang ulamin mo." Nang marinig naman ito ni Elmar, ay nagtaka naman siya sa sinabi ng kanyang ate. Ngunit kahit ganun pa man, ay minabuti niyang sundin nais nito. May pagkakataong naiengganyo siyang kumuha ng karne, ngunit nag-aalalangan siyang ito'y gawin. Naging normal ang araw na iyon para kay Elmar, ngunit binabagabag pa rin siya ng kanyang isipan sa nangyaring tagpo ng nagdaang gabi. Walang kaide-ideya si Elmar na may nangyayari na palang hindi maganda sa kanyang ate Glenna. Hanggang sa sumapit ang isang umaga, nang kumalat sa kanilang baryo ang pagkawala ng ilan nilang kapitbahay. Halos lahat ng napapabalitang nawawala ay yung mga kababaryo nilang palagi silang ginagawan ng haka-haka, hanggang sa paisa-isang natagpuan ang mga katawan nito sa kagubatan na labis na nagpagimbal sa lahat. Kung hindi putol-putol ang iba't ibang parte ng katawan, ay wakwak ang tiyan nito na nawawala ang mga lamang loob. Nagkalat rin ang mga igo ng mga ito sa paligid, ngunit ang iba ay hindi nayalaga natagpuan pa. Halos manlumo naman ang mga kaanak ng mga nabiktima dahil sa sinapit ng mga ito. Dahil sa ganoong pangyayari ay kumalat ang balita ukol sa pangyayari. Marami ang nagbigay ng mga teorya at espekulasyon ukol sa gumawa ng biktima. Hinala ng iba ay mayroong mabangis na mga hayop ang may gawa nito. Ang iba naman ay nagsasabing gawa ito ng mga tao na halang kaluluwa, ngunit ang mas pinaniniwalaan ay may isang yanggaw na aswang sa kanilang lugar ang namiminsala. Kaya nila nasabing yanggaw ay dahil sa brutal at napakabangis nito kung pumaslang base na rin sa mga natamong sugat ng mga biktima dahil sa nalaman ni Elmar na nakakapangilabot na balita ay ibinahagi niya ito sa kanyang ate. Nang marinig naman ito ni Glenna, imbis na matakot at mabahal ay natuwa pa ito habang nagwiwika ng bagay lang sa kanila yun, bunso. Masyado silang pakialamera sa buhay ng iba. Sa tono ng boses nito ay mababakas ang panggigil at galit sa bawat katagang lumalabas sa kanyang bibig.
Dahil sa sinabi ng kanyang ate, ay doon siya nagkaroon ng ideya sa nangyayaring kaguluhan sa kanilang baryo. Ngunit may bumabagabag sa kanyang isipan na parang ayaw niyang paniwalaan. Sa pagsapit ng gabi, habang nasa kasagsagan ng pamamahina itong si Elmar, ay napabalikwas siya sa kanyang kinahihigaan nang makarinig siya ng mga pagkalampog sa loob ng kanilang bahay. Ano kaya yun? Bulong niya sa sarili. Dali-dali siyang bumangon sa pag-aakalang may magnanakaw sa loob ng kanilang tahanan. Sa pagdapo niya sa sentro ng kanilang tahanan, ay bigla naman siyang natigilan at nagtago sa upuan nang makita niyang naglalakad ang kanyang ate na balisa. Nakilala niya ito dahil sa sinag ng buwan na lumulusot sa bintana ng kanilang tahanan. Sa kanyang kuryosidad ay minaigi niyang pagmasadan ang kapatid. Nanlaki ang kanyang mga mata at nakaramdam ng panlalamig nang makita niya si Glenna na kumikilos ng hindi normal ang katawan nito. Rinig niya rin ang mahina nitong pag-ungol na sinasabayan ng pag-aangil. Maya-maya pa biglang lumiad ito at kasabay nito ay ang pagbabago ng kanyang anyo. Buhaghag ang kanyang buhok, nangingibabaw ang nagbabaga at nanlilisik nitong mata sa kadiliman ng paligid na may kaunting liwanag mula sikat ng buwan. Nasipat niya rin na nagkaroon ito ng mga pangil at sa kanyang labi ay walang patid ang pagdaloy ng napakalansa at napakalagkit nitong laway. Biglang humaba ang kanyang braso, ganoon din ang kanyang mga daliri na may matatalas na kuko. Naging kulay abo rin ang balat nito na nagbibigay ng napakabahong amoy sa buong paligid. Sa sobrang takot ni Elmar ay hindi niya maiwasang mapaatras dahilan. Upang makalikha siya ng ingay na nakapukaw ng atensyon ni Glenna na nooy isa ng ganap na aswang. Hindi alam ni Elmar ang gagawin, naiihi na rin siya sa salawal sa labis na takot. Ni pagkisap ng mata ay hindi niya magawa sa labis na takot, mas lalo siyang nanginig, nang dahan-dahang humakbang ang nilalang patungo sa kanyang kinaroroonan. Rinig niya ang napakalalim nitong paghinga at nakakapangilabot na pag-aangil. Aate, tanging nasambit na lamang ni Elmar. Akala niya sasakmalin na siya ng nilalang, ngunit laking gulat niya nang umusli ang dalawa nitong pakpak at mabilis na lumipad. Binasag nito ang bintana na gawa sa kristal na kanyang dinaanan. Naiwan naman si Elmar na tulala habang hinahabol ang hininga na kanina niya pa pinipigilan. Bumalot din sa kanyang katawan ang magkahalong emosyon at katanungan. Mga tanong kung bakit humantong sa ganoon ang kanyang ate Glenna. Halos ayaw niya rin paniwalaan ang bagay na isang aswang ang kanyang ate Glenna. Pilit niya man itong ayaw paniwalaan, ngunit isinisigaw ng kanyang kaisipan na totoo ang kanyang nakita. Tulala lamang siya, umiiyak habang inaalala ang mga bagay-bagi sa nangyayari. Makalipas pa ang ilang oras, ay naputol ang kanyang pagmuni-muni nang marinig niya ang malakas na pagaspas ng pakpak. Dali-dali siyang tumayo at sumilay sa bintana. Doon nakita niya ang kanyang ate Glenna na lumapag sa kanilang bakuran. Sa paglapag nito ay bigla naman itong natumba at kasabay nito ay pagbalik niya sa normal niyang anyo. Ang kaba at takot ay napalitan ng pag-aalala sa kanyang ate. Dali-dali siyang lumabas upang buhatin ito ay ipasok sa loob ng kanilang tahanan. Halos manlumo siya at walang tigil sa pag-iyak nang masilayan niya na halos maligo na ito sa sariling igo. Marami itong sugat buhat sa taga sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na masyadong malubha. Ate, anong nangyari sa'yo? Maluha-luhang tanong ni Elmar kay Glenna na kanyang kinakalong. Sinusubukan niya rin pigilan ang pagdurugo ng sugat ni Glenna, ngunit pinigilan siya nito. Babaliwala yan, bunso. Ang mga armas na lumapat sa aking katawan ay kargado ng sumpa at pangontra. Kahit anong gawin mo ay hindi na ito maghihilom pa. Naghahabol hininga at nanghihinang sambit ni Glenna na sinasabayan ng kanyang pag-ubo na may kasamang igo. Bakit ate? Bakit ka humantong sa ganito? Papasensya ka na bunso, kung inilihim ko sa iyo to, wawala na akong sapat na oras para ipaliwanag sa iyo ang lahat. Sa mga oras na ito ay tiyak susugod ang ating mga kababaryo upang ako'y paslangin.
Ayaw kong madamay ka kaya hanggat may oras, ay umalis ka na rito, hindi ate. Hindi kita iiwan. Tatawag ako ng mga wala ng sapat na oras. Sa aking silid, kunin mo ang lahat ng mga salapi at alahas na aking tinago. Gamitin mo yon para magbagong buhay. Magpakatatag ka bunso, lahat ng ito ay ginawa ko para sa iyo kung kaya't wala akong pinagsisihan. Marami pa siyang inihabilin kay Elmar. Bawat pagsalita niya ay siya namang pagdaloy ng igo sa kanyang sugat. Doon niya napag-alaman na tinangka pala nitong biktimahin ang isang babae na labis-labis nitong kinagagalitan. Ngunit dahil sa nakapaghanda pala ang mga ito, ay nahulog siya sa kanila bitak. Walang awa siyang pinagtataga, kahit marami ng sugat ay naglakas loob siyang tumakas sa natitira niyang lakas. Inamin niya rin sa kapatid na siya ang may kagagawan sa mga natagpuang bangkay sa kagubatan. Hindi niya mapigilan ang sarili dahil sa tuluyan ng nagising ang kanyang pagiging yanggaw na aswang. Hindi sana ito mangyayari kung hindi lang siya nakaramdam ng galit sa mga taong nag-aalipusta sa kanya. Napapailing na lamang si Elmar sa naririnig. Naawa rin siya dahil hirap na ito sa kanyang kalagayan. Pilit niya pang akayin si Glenna upang tumakas ngunit sinigawan siya ni Glenna na umalis na nang makita niya sa hindi kalayuan ang napakaraming sulo patungo sa kanilang tahanan. Habang papalapit ito, ay kitang-kita ni Elmar ang mga kababaryo nilang may dala-dalang itak, pamalo at ikugpagi. Elmar, umalis ka na! Sigaw ni Glenna na siya namang kanyang ginawa. Dali-dali siyang pumasok sa silid ng kapatid, kinuha ang limpak-limpak na salpi at alahas at isinilid ito sa malaking bag at mabilis na umalis. Habang tumatakbo, ay panay ang kanyang pag-iyak at pag-alala sa kapatid. Binalak niya rin itong balikan ngunit tila may bumubulong sa kanyang isipan na magpatuloy sa pagtakbo. Nang makalayo na siya, bahagya siyang napahinto nang marinig niya ang huling sigaw ng isang nilalang na animoy pinapahirapan. Sinabayan ito ng pagliyab ng kanilang tahanan na siyang nagpahagulgol sa kanya lalo. Muli siyang nagpatuloy at pagtakbo nang masipat niya ang mga sulo na palarating sa kanyang kinaroroonan. Makalipas ang halos 3 oras, ay nagawa niyang makatakas at makalayo sa kanilang baryo. Sumakay siya ng barko at binalak na doon na magbagong buhay sa Maynila. Habang nakaupo, ay may nakita siyang maliit na papel na nakasilid sa bulsa ng bag. Kinuha niya ito at binuklat. Doon niya napag-alam na ito ay isang liham na isinulat ng kanyang ate para sa kanya. Doon niya napag-alaman ang punot dulo ng lahat na kanyang ikinahagulhol sa pag-iyak. Ayon sa liham, tinanggap niya ang pagiging aswang ng kanyang amo kapalit ng yaman at ari-arian nito. Nakikita niya kasi ang pagpupursigi ni Glenna, maitaguyod lamang si Elmar. Ayon pa sa liham na, kaya ipinagkaloob ng matanda ang pagiging aswang nito kay Glenna sa kadahilang wala na itong kamag-anak na mapapasahan. Hirap na rin itong mabuhay at nais nang magpaalam ngunit ito hindi madali dahil sa sumpa ng kanyang pagiging aswang. Mas lalong napahagulhol sa pag-iyak si Elmar nang mabasa niya ang dulo ng liham ni Glenna na nagsasabi ng, "Alam ko na sa mga oras na ito ay nag-iisa ka na lang aking nakamamahal na bunso. Pasensya ka na kung ito lang ang tanging magagawa ni ate para sa iyo. Wala akong ibang inisip kundi ang mapabuti ka dahil mahal na mahal kita higit pa sarili ko. Mabuhay ka ng marangal, maging mabuti kang tao ay magkaroon ng sariling pamilya. Sana kapag nagkaroon ka na nun ay alagaan at punan mo sila ng pagmamahal na hindi na ibigay ng ating mga magulang. Mahal na mahal kita, aking bunso." Halos himatayin si Elmar sa kakaiyak. Parang gusto niya na ring magpakatiwakal ng mga oras na ito. Ngunit may isang babae ang lumapit sa kanya upang siya'y pigilan. Kasing edad niya lang din ito, kinausap siya na siyang nagpagaan ng kanyang kalooban. Hindi nagtagal, ang babaeng ito rin ang kanyang naging makakasama sa buhay. Ang babaeng muling nagbigay sa kanya ng pag-asa na magpatuloy sa buhay
umintindi, at nag-alaga sa kanya ng panahong lugmok na lugmok siya, nang maging magaan na ang lahat kay Elmar. Doon niya pinakasalan niya ito ay nagkaroon sila ng supling at ipinangalan niya pa rito ang pangalang Glenna, tanda ng kanyang alala-alala sa yumaong kapatid. Sinunod niya ang lahat ng payo ni Glenna sa kanya. Namuhay siyang marangal at mabuting tao, dumaan man ang ilang buwan, taon, dekada hanggang siya ay tumanda, hindi niya pa rin nakalimutan ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si at Glenna.